My name is Melcher, a former merchandiser for 8 years. Kahit na nasa corporate world ako, pag sinabing benta, so mayayain talaga. And sabi ko nga, why I love Sante, because Sante teach you not just to become, not just a salesperson, but to become a better person. Katulad ko, mayayain ako dati, pero kumapal yung mukha ko. So ang ganda ng impact ng community kasi yung focus kasi is not just to kumbaga sa ibang tao, kumbaga focusing the best version of yourself. So yung tip ko sa mga mahiya magbenta, practice lang ng practice, okay? Kasi pag wait, ang daming tip, pag wala kang execution, talagang walang mangyayari. So based to sa experience ko na mahiyain. So ang ginawa ko, hindi ako uwi ng bahay pag hindi ako abot ng 4 to 5 persons every day. So siguro sa araw-araw mong ginawa yan, kahit na mahihain ka, talagang kakapal yung mukha mo. Oh. So just be consistent na kumausap ng tao, even offline or online. By the way, Melcher, you're from where? Saan tigasan ka? Mindanao. Tiga Mindanao siya. Pagyayabang mo lang ng tao. And apparently last year, he is our #1 distributor in the Philippines. He's from Mindanao. Grabing sumuyod yan sa mga lugar na hindi natin pupuntahan. Ganyan kasipag yan. Kala mo dati, di ba, lulubog na yung bangkang sinasakyan mo, di ba? So, yan yung, of course, these are our top leaders. Usually, every year naman, ipapalit-palitan lang sila. But, hindi ko ma-imagine gawin yung ginagawa nila. Kaya, for me, these are the superheroes in Sante. Ang dami ng nabagong buhay naman yan. More na product ang dami na na-inspire na tulungan in their business. Because in Sante, it's not only about selling products. Bonus talaga yun, it's about helping people learn how to do business, how to build the network, not only in the country, but globally. They serve as an inspiration to everyone. So yung mga mag-aakala itong mga simpleng taong, itong mga natatas sa buhay nila, sobrang titindi, sobrang lalaki. So I love their stories. These are our superheroes in Sante. Mike. Ayan. Sa mga ano po, no, sa mga natatakot pang magbenta or pasukin yung ganitong mga negosyo, no. Ako po talaga is isa sa pinaka-negative talaga. Pagdating sa kung ano-anong mga negosyo, basta pag sinabing magbebenta-benta, sobrang negative ako. Kaya wala pong nakapag-invite sa akin sa kahit anong business opportunity. Nagkataon lang po magaling talaga yung nag-invite sa akin. Pinangakuan ako ng merienda. Tapos, doon po nagsimula ang lahat. Hindi po ako nakalabas sa training room ng Sante Barley. So, hindi ko po talaga linya yung magbenta-benta. Ayoko magbenta. Pero, ang tip ko po sa mga hindi rin po mahilig magbenta, no? Number 1, pumili ka ng tamang kumpanya na merong mga tamang mga training para ma-develop ka na maging better version ng sarili mo. Kasi ako po, hindi ako nagbebenta-benta before. Pero nung na-discover ko yung Sante Barley opportunity at merong mga tamang tao na nagturo sa akin, nasabi ko na, madali lang pala. Kaya ko pala. So, kailangan lang pala, huwag kang matakot na humanap ng tamang opportunity or tamang company like Sante Barley. Dahil merong mga tamang tao doon na mag-guide sa'yo, ano yung tamang gagawin. Kagaya ko po, ordinaryong tao lang ako. Sobrang mahihain ko po. So, sobrang mahihain ko. Lahat po nung nandun sa training room, yung mga nagtotalk, mga nag-speak, lahat po yun halos nilalait ko po talaga. Ginajudge ko talaga. Actually, yung katabi ko po, si Mentor Gab, siya po yung isa sa nagtotalk nun. Isa po talaga siya sa nilalait ko kasi sabi ko, talaga ba totoo ba yan? Sinisave stock lang ako para mag-join ako sa ganitong business. Pero ngayon po asawa ko na po siya. Ayan, so, alam niyo po, ang nakakatuwa po dito, no? Yung pagtatry ko, naaralin po yung ganitong opportunity, itong Sante Barley. Ito po yung nag-open pa ng mas maraming na-discover ko na potential. Kaya sa mga natatakot po na, di ba, gawin yung ganitong business din, malay mo, kagaya ko po, yung one time ko na pagtatry, di ba, ng ganitong business opportunity. Yun pala yung makakapag-open pa ng iba't ibang, di ba, experiences, di ba, pagbabago sa buhay natin, kagaya po namin. Akala ko po, pang-benta-benta lang po ako. Ito na po yung nagbigay sa amin ng free travel. Imagine niyo po,
ang gusto ko lang extra income po dito eh. Aralin yung pagbebenta para magkaroon ng extra income. Dinala po ako ng Santee Valley sa 32 countries. Binigyan ako ng mga sasakyan, binigyan po kami ng mga property. At ang pinakamasarap po dito, ang dati pong EDS na wala pong direksyon sa buhay. Walang impact po, walang purpose. Alam niyo po, hindi lang po sa Luzon, Visayas at Mindanao, hanggang international po, pinapadala po tayo para po makapagbigay po ng inspirasyon. So, malay mo, di ba, yung kinakatakutan mo ngayon na business or pagbebenta, ito yung magbigay sa'yo ng lifetime, di ba, na changes sa buhay mo at makakapagbigay ka ng impact sa buhay din ng maraming tao. Kagaya ko po. So, kagaya po ng aking mga kasama po dito na top leaders, lahat po kami, mahihain lang din po. Di ba? Subukan mo lang, di ba? Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Tama ba? Yun lang po. If I may ask, kung ano yung ginagawa mo before? Ako po ay isa pong ordinary office staff. Office staff po. Dagdag ko lang po, no? Sabi niya, it changes lives, di ba? Yung Sunday. And also, it creates destinies. Grabe yung sales talk. Kasi 13 years ago eh. The day na nagsabi siya ng yes, sign up siya, eh, ako din na-recruit niya sa puso niya, di ba? Sa Santee pala mahanap. Si Joel Luyong. Day 1 is Santee, nandito na ako. Kaya, kumbaga nabansagan akong ako yung kuya sa bahay ni ako yung panganay sa bahay ni kuya. Pagdating naman sa selling, wala naman akong likas na abilidad yan. Bago ako pumunta ng Santee, nagtitinda ako ng boneless bangus. Hindi dahil magaling ako magtinda, kundi wala tayong diploma sa college. So talagang dala ng pangailangan, dala ng sitwasyon. Nung nakita ko yung opportunity, pero ang highlight sa akin yung produkto. So ginamit ko yung product kasi nainganyo ako dun sa ang dami ng mga micronutrients, etc. So kung tungkol sa selling, ang na-realize ko ngayon doon sa tanong na yan ang pinentahan ko pala muna sarili ko. So nung nag-try ko siya, nabasag yung idea na, teka, ang ganda pala nitong product na to kasi naramdaman ko kagad yung effect tapos dire-diretso. So tumapang, naging solid yung belief ko doon sa product. Naobserbahan ko din sa ginagawa kong business na to, na yung iba kaya siguro nahihiya sa selling dahil hindi nila naintindihan yung product mismo. So, yung anggulong yun, nabasag na. So, dire-diretso. Then, naintindihan ko yung kabuuan ng opportunity. Product is just one thing, one of the variables. So, tumapang uli ako kasi naintindihan ko na selling is an avenue to help others. Tapos yung product, napatunayan ko sa sarili ko at sa buong pamilya. Since day 1 is Santee hanggang ngayon, 18 years na ang pamilya ko hindi basta-basta nagkakasakit. 3 epidemic at 1 pandemic ang dinaanan namin. And very dramatic kasi among the community, kami lang hindi tinatamaan. Because we are trained and enlightened, educated on how to really boost our system, immune system, pag kami mga ganyang banta ng mga pagkakasakit. So, nung naintindihan ko yung opportunity, na gusto ko yung product, proud ako sa product, then, nakita ko, na-observe ko sa iba, baka yung skills naman, baka naman hindi nila alam yung approach. Hindi ko rin naman alam. So, na-realize ko along the way, effective pala kung konting tanong, tapos mas maraming pakikinig. So, natutunan ko yung art of listening. At pagka meron palang ganong skills, dumadali ang selling. Kasi we connect to people. Networking is all about connecting to people. If we can connect with them the right way, diba? Heartfelt, selling is just a natural thing. So, ako nakita ko yung 3 angulo na yun na unang-una, kailangan maintindihan niya. Produkto, kabuuan ng opportunity. Pangalawa, siya mismo sold out sa product. Yung pangatlo, concerned siya dapat sa tao, not sa sales, but for the people who take the product. Thank you very much. And for our last set of questions.